Hello guys! Welcome back to my channel, Weng Pitet. By the way guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. So, bali yung katanungan na sasagutin ko ay katanungan ni Ma'am Alia Ortiz. So, bago ko basahin yung katanungan niya guys, paalala lang guys, sa mga gusto sumali ha. Malapit na tayo mag 10k subscribers. Kung aabot na tayo ng 10k subscribers or kung ma-reach ko na yung 10k subscribers, pipili ako ng dalawang subscriber na bibigyan natin ng titig dalawang 2k 2,000 pesos. Okay guys, so basta kailangan magiging active kayo. Pwede kayo mag-like, pwede kayo mag-comment sa any short video ko or sa any video ko. Tapos kailangan nakasubscribe kayo guys, okay? Para kayo yung mapili, isa sa mapili ko. Okay guys? So, paalala lang, kailangan nakasubscribe, tapos dapat laging active. Kahit mag-ano lang kayo, kahit mag-like lang kayo, or mag-iwan ng comment about sa any video ko, okay? So, ito na guys, basahin natin yung katanungan ni Ma'am Alia Ortiz. Sabi niya, "Hi, tanong lang kasi tapos na kontrata ko. Na-cancel na papers ko pero ang agency ayaw ibigay passport ko. Gusto nila makuha ko lang daw passport ko kung may bagong employer na daw ako. Di naman ako nakapirma sa kanila kasi tapos na kontrata ko." Okay ma'am, ibig sabihin kung tapos na yung kontrata mo, ibig sabihin wala na dapat, wala nang hawakin si agency sa'yo kasi wala ka namang pinirmahan na bagong kontrata sa kanila, di ba? So wala silang karapatan na i-hold sa na-hold yung passport mo sa unang pagkakataon pa lang. Dapat ibinigay yan ng employer mo sa'yo. Hindi dapat nila ibinigay kay agency. At saka alam ng agency na bawal nila yan i-hold kung wala kayong pinirmahan na papers na nagsasang-ayon ka na sa agency yung mag-hold or hawak ng passport mo. At isa pa, tapos ka na sa kontrata mo. So wala na dapat silang say sa'yo. So ang gawin mo, kung nasa Singapore ka, tumawag ka sa MOM, i-complain mo yung agency mo. Okay? Huwag matakot. So I'm sure alam mo kung ano yung number ng MOM, pero kung hindi mo alam, ilalagay ko dito sa baba sa description box ng video na ito. Kung hindi ka naman sa Singapore, kung sa ibang bansa ka, so ito yung bibigay ko sa iyo na pwede mong kontakin. Tumawag ka sa OWA hotline number. So ang OWA hotline number is 1348 and is available 24/7. 24/7 available yung OWA. So, how to dial OWA hotline? For those inside Metro Manila, kung nasa Maynila ka lang, pwede mong tawagan yung diretso na number na 1348. Pero kung for those outside Metro Manila, kailangan mo munang i-dial yung 02 tapos 1348 kung outside Manila. So sabihin na natin, saglit na. Sorry. Sabihin na natin na inutusan mo yung asawa mo sa Pilipinas na tawagan yung UWA. So sabihin na natin na sa siya, outside siya ng Metro Manila, nasa Negros siya or nasa Visayas siya. So kailangan bago niya kailangan i-dial niya muna yung 002 tapos 1348. Tapos kung ikaw naman ay base international, kung sabihin na natin example ko Singapore ka, ito yung tawagan mo. Ito yung i-dial mo muna 0632 tapos 1348. Okay, so basahin ko lang to kasi nakuha ko to sa website ng OWA. According to those news, Filipinos from outside of Metro Manila will need to dial 02, inulit ko lang, 1348. On the other hand, OFW who are calling internationally will need to dial 0632 1348. This hotline is available 24 hours every day including holiday. So, ma'am,
ito yung gawin mo. Kung nasa Singapore ka, straight ka nang tumawag sa MOM or pumunta ka sa office ng MOM. Pero kung nasa Singapore ka, madali lang na mas maganda na tumawag ka kung hindi ka naman basta-basta na makaalis or makalabas. So, tawagan mo tapos i-complain mo talaga yung agency mo. Kailangan meron kang lakas ng loob na ipaglaban or kunin yung passport mo kasi ikaw lang yung merong karapatan yan. Maliban na lang kung pumayag ka or meron kayong kasunduan na pinirmahan mo na sabihin na natin, meron doon nakasulat na ako si agency, ito yung pangalan ng agency ko, ito din yung pangalan ko. Tapos ito si Alia Hortes ay pumapayag na ako yung maghahawak ng passport niya, bla bla bla, ganyan. Kung ganon, kung meron ganyan, pero wala pa rin silang karapatan kasi nasa batas natin na dapat ang may karapatan lang ng passport natin ay ikaw mismo na nakalagay dyan sa pangalan mo, sa passport, yung pangalan mo, ang gulo, no? Tapos, yung DFA. So, ma'am, isusulat ko rin to sa description box mamaya. Tingnan mo na lang yung mga hotline na pwede mong tawagan or patawagan. So, wag matakot, ilaban ang karapatan, lalong-lalo na yung passport na yan, sa'yo yan. At saka sabi mo, wala ka namang pinirmahan sa agency mo kasi tapos na nga yung kontrata mo, so wala na silang karapatan or wala na silang kapangyarihan na hawakan kanila sa leeg, okay? So, okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below lang. See you, have a good day, bye-bye. But anyway, papakita ko muna dito sa iyo yung aking location. Kung saan ako ngayon, nandito ako guys sa park ng California. Ini Park sa California. Isa sa mga park sa California. Baliktarin lang natin na kung makikita nyo yung kahoy, hindi na siya green kasi nga magsa-summer na dito. Sobrang init din dito. Okay? Pakita ko lang. Ayan, ito ang park dito guys. Sobrang init. Pati yung hangin. Mukhang nakakaramdam na ako ng humidity dito guys. So, break time ni Akits. Kaya andito tayo. So, gustong-gusto ko dito guys magtambay kasi malilim siya. Maraming punong kahoy. Ayan. At saka mahangin. Yun nga lang, medyo maingay kasi sa baba, siya, highway. So, nagdadaanan yung mga sasakyan. Okay, ma'am, Alia Hortiz. Ma'am, sana nasagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. And then, kung sa tingin mo ay nakatulong yung mga content ko sa'yo, nakatulong. Kung sa tingin mo nasagot ko yung tanong mo, baka pwede mo ako i-subscribe. See you. Have a good day. Bye-bye.